Ang ating topic ngayon ay, ito yun, baby. Yan, geometric progression. Sean. Umpisa natin. Okay? Madali lang to actually. Maiksi lang to na video ngayon. Yan niya, ha? A sequence of numbers is in geometric progression. Ang ating tawag dito. Abbreviation for that, natural, GP. If any number after the first is obtained by multiplying a fixed number to the one immediately preceding it. The fixed number that is multiplied is called the common ratio. Ang symbol natin ay yan yung symbol natin. Kung balikan natin yung previous natin na discussion, ang diniscuss natin sa previous natin na video ay arithmetic progression. Yan, AP. Kung according to this definition, ang arithmetic progression actually ay in the sequence, any number in the arithmetic progression is obtained by adding, di ba? Multiplying dito, adding naman doon. Adding a fixed number to the one immediately preceding it. The fixed number that is added doon sa arithmetic progression, that is added is called the common difference. Ang symbol doon ay D. Okay? Dito, geometric progression tayo kasi tapos na tayo noon at meron tayong mga examples doon. Okay? Alam ko na panood nyo na yon kasi kung hindi nyo pinanood yon or siguro inopen nyo lang. So hindi nyo naman ma-open itong level na to kapag hindi nyo na-open yon. Okay? Ito. Sabihin natin no na i-express natin lahat ng ating mga terms in terms of A1 and R. Ang A1 natin, alam na natin na this is first term, nag-represent to ng first term. Hanggang aabot tayo sa last term na represent ng A sub n, di ba? So ito yan, class. Natural A1 lang yan. Okay? Tapos any term after the first. Ito yun. Any number after the first. Kasali yung second term niyan, di ba? Is obtained by multiplying R to the previous term, to the one immediately preceding this number. So ito, class, ito pala, i-multiply mo ng R. Makuha mo yung second number. Okay? Para makuha mo yung third number, ang gagawin mo, itong second number, which is A1R, i-multiply mo lang ng another R, magiging R squared. And that is the third number. The fourth term. Ang fourth term natin ay magiging A1R cube. And so on. Gets nyo na, no? Ang pattern natin. So kung tingnan nyo yung pattern, class, ang ating A sub n ay magiging first term times R raised to what? Tingnan nyo dito. Kung 4 dito, fourth term raised to 4 minus 1. Kung third term raised to 3 minus 1. Kung second term raised to 2 minus 1. That's why kung nth term, magiging raised to n minus 1. That is our formula for the nth term ng arithmetic progression given yung first term. Okay? Meron tayong information about the first term at saka actually the R. Yun yung nth term natin. Pwede din natin i-generalize, no? Tulad ng ginawa natin doon sa arithmetic progression na if we are given a term after the first but before the last, we call that a term class A sub m. So, ma-generalize natin to in this way. A sub n is equal to A sub m. Itong 1, palitan mo lang ng m times R raised to n minus m. Yun yung ating equation ngayon. Ayos? Now, take note na magagamit mo lang to na formula kapag masatisfy ng ating progression or ng ating sequence ang condition na nandito sa definition na dapat merong common ratio. So, ano ang value ng common ratio na yun? Paano i-check? Natural, kunin natin yung quotient, no? Ganito siya. Tingnan mo dito yung R. Ang R natin ay second term divided by the first term. Yun yun na. R uli ay ang third term, kung makita natin dito, ang third term divided by the second term. Kasi any term after the first is obtained by multiplying R to the previous term. That's why kung gusto mo makuha ang third term, itong second term, i-multiply mo ng R. That's why ganito siya. And so on, we have the fourth term divided by the third term.
makuha mo yan kapag mag-satisfy lahat, walang papalya. Ang inyong sequence ay geometric progression. Okay? Now, kunin natin yung sum ng geometric progression. Para makuha natin yung sum na yan, i-add natin to. First term, which is A1, plus second term, which is A1 plus R. Okay? Plus third term, which is A1 R squared. Tapos fourth term, which is A1 R cubed. Okay? And so on. Hanggang sa aabot tayo sa last term. Ano yung last term natin? Natural, ito yan. Ang last term natin ay A1 times R raised to N minus 1. Yun yung last term natin. Aha. Now, itong equation na to, let's call this equation number 1. Sulatan ko lang para sikat. Tawagin natin to na equation number 1. Okay? I-multiply natin both sides by R. I-multiply natin na both sides by R. So, magiging ano to? Multiply by R, magiging S times R. Tama no? Lahat ng elements dito mamultiply ng R. So, magiging A1 times R. Ito, magiging A1 times R squared. Ito, magiging A1 times R cubed. Ito, magiging A1 times R raised to 4. And so on. Natural, ito no, kapag i-multiply ito ng R, anong mangyari? Magiging R raised to N minus 1 times R, magiging R raised to N na lang kasi N minus 1 plus 1, makancel yung 1. So, magiging R raised to N na lang yan. Tawagin natin to na equation number 2, baby. Okay? Anong gagawin natin? Kunin natin yung sum. Itong S na to. Paano makuha? Ka-subtract tong dalawa, class. Itong S minus SR. So, bali, equation number 1 minus equation number 2. Kasi sinum up natin tong sinubtract natin to, isubtract din natin yung kanilang mga elements. Ang mangyari dito ay ito minus nito. Ano mangyari dyan? Cancel. Cancel to, class. Cancel ito. Cancel ito. Ito, minus nito. Cancel yan. Equation number 1 minus equation number 2. Ito, mangyari ito. Ito, minus nito. Diba? Cancel din to. Tapos, meron din dito sa dot na A1 R raised to 4. Agree kayo niyan? Meron din dito sa dot na A1 R raised to N minus 1. Makancel din yan. So, anong matira? Ang matira dito sa right side, class, no? Ito na lang na portion A1, di ba? A1 minus A1 R raised to N. Yan na lang yung matira. That's why, class, kung i-factor natin yung S, 1 minus R na lang, tapos i-factor natin yung A1, matira dito ay 1 minus R raised to N na lang. Okay? Mas-solve na natin yung S. Okay? Cross-multiply na lang tong S minus R to the right side ng equation. So, ito na yon. Ang A1 times 1 minus R raised to N all over 1 minus R. That is our equation, baby! Yeah! Wala yung sound effect. Dapat may sound effect ako pinipindot. Ganun dapat, no? Sir, parang mali man yan. Hindi ganun yung na-memorize ko na formula, sir. Parang baligtad yan. May mali yata sa derivation mo, sir. Actually, no? Pwede actually ito na formula. Marami na kasi ako naka-encounter, nag-comment ng ganyan. Kaya inunahan ko na kayo. Pwede kasi, depende kung anong ginawa mo, no? Kasi ang ginawa natin dito, equation number 1 minus equation number 2. Eh, wala namang pipigil sa'yo kung gawin natin equation number 2 minus equation number 1. So, equation number 2 minus equation number 1. Yun yung left side ng equation. So, ang right side, ito minus nito, cancel. Ito minus nito, cancel. Ito minus nito, cancel. Ito minus nito, cancel ulit. Okay? Ang mangyari dyan, class, sa right side ng equation, ito na lang yung matira. A1 R raised to N minus A1. Okay? Ma-factor yung S. Ang matira dito is R minus 1. Okay? Ang matira, kung i-factor natin yung A1, ang matira dito ay what? Natural. R raised to N minus 1. Solve for S. Okay? Ito na yon. Ang right side ng equation. A1 times R raised to N minus 1 all over R minus 1. This is our formula, baby! Ito yata yung na-familiar mo kung nabaligtad ang pagtingin mo niyan. Okay? Yan yung formula natin. O, ulitin natin, ha? Itong first term natin, itong A1 pala ay first term. Itong R is the common ratio. Itong N, yun yung bilang, ilang terms yung sinum up mo. Number of terms in the geometric progression. Yan yan. Tapos ang kaso.
Ganun lang kadali yung formula, no? Ang importante dito na intindihan natin ano yung geometric progression. Secondary na lang yung formula. Although sila yung gagamitin natin sa pagsosolve class, pero importante na intindihan talaga. Okay? Para pag baligtarin man tayo, kahit anong iba to sa atin, kapag alam natin yung basic principles, hindi tayo matataranta. Ha? Ang mga problems kasi, iniikot-ikot nila yan eh. Tinitwist-twist para hihirap. Sinusubukan talaga tayo. Pero kuha natin yung class kapag alam natin yung mga basic principles. Alam nyo ba sa engineering economy, okay, yung annuity, yung future amount of ordinary annuity in particular, sum of geometric progression yan. Alam nyo yan? Ganito kasi siya. Sasumi? Tingnan nyo ha. Doon sa annuity, sulat ko lang, annuity. Sa annuity class, ang sum doon, ang tawag ay future amount or accumulated amount. Yun yung symbol. Sum, future amount, accumulated amount, or sum lang. Sum of the annuity. Sum din, tawag. Tapos yung first term doon actually, yung first term ay equal to the first payment or the periodic payment kasi equal lang naman to doon eh. Nagkatalunan lang doon sa interest kasi yung nauna ma-i-deposit, mag-interest siya ng mas mahabang panahon. Doon nagkatalunan. Tapos yung R naman doon, class, ang R is equal to 1 plus I. 1 plus I. Okay? That's why ang ating formula magiging ganito na. Doon sa annuity. Tingnan nyo ha. S is equal to F, the future amount. I think sa inyo, familiar to class. Okay? Kung nag-take ka na ng engineering economy. Anyway, review to class. So, nag-assume ako na ang mga interesado nito ay hindi naghahanap ng basic na mga explanation. Okay? Although, makayanan dito sa mga nag-start class, pero may mga advanced kasi tayo ng mga topics binabato dito. So, tulad dito class. Ang ating first term ay A1. So, ang sa annuity ay A. Tapos times, itong gagamitin natin. Dito na portion yung gamitin natin. Mag-laser pointer ako para clear. Okay. Balik tayo sa pen. R is 1 plus I. 1 plus I raised to number of terms. Number of payments ang tawag nito doon. Okay, number of payments. Pareho lang na symbol, no? Only na ang definition class. Kasi dito sa geometric progression, ang tawag ng N ay number of terms. Pero doon class sa annuity, ang tawag nitong N ay number of payments. Minus 1. Anong mangyari sa R kung bawasan natin ng 1? Anong mangyari nito? 1 plus I minus 1. Anong matira? Parang ginawa ko yung grade 1. Okay? Ang symbol nito ay, ang matira dito ay I. Familiar kayo? Ito yung formula for the future amount of ordinary annuity. Baby! Nakuha? Yun yung ating formula. Galing kasi yan sa geometric progression. Okay? Example tayo. Yan lang i-discuss natin. Mga principles behind the geometric progression. The numbers 17, B, 153 are the first three terms in a geometric progression. What is the 19th term? Ano daw yung pang-19 na term? Ayos. So, madali lang yan. Anong gagawin natin? Meron tayong first term kasi, no? Meron tayong first term, meron tayong second term na hindi natin alam, meron tayong third term. Hinanap yung 19th term. Actually, no? Parang tempting masyado na isolve natin yung B. Pero actually, hindi natin kailangan yan. Kasi diretsuhin natin to pagkuha yung 19th term without solving for B. Ang kailangan kasi natin para makuha natin to ay yung R, the common ratio. So, gamitan natin ang formula na to. Ang nth term ay equal to A sub M times R raised to N minus M. So, meron tayong third term at saka meron tayong first term na given. So, gawin natin tong third term. Third term ito, natural itong A sub M, gawin mong first term. R, we don't know, raised to, magiging 3 minus 1 ito. N minus M. Okay? So, ang mangyari dito, magiging third term is 153. Ang first term is 17. Ang R, we don't know, raised to 2. 153 divided by 17 is actually 9. Makuha mo yung R, that is equal to 3. That is the common ratio nitong geometric progression na to. Okay? Is in GP.
Meron na tayong R. Makuha na natin yung 19th term. Bebe! Ito yan. Balik tayo sa formula na to. The same na formula pa rin gagamitin natin. Only na 19 na dito, yung ating subscript n is equal to A sub m. Ang m natin ay first term ulit. Pwede mo actually gamitin yung third term kung gusto mo. First term lang ginamit ko dito. R raised to natural 19 minus 1. Okay? 19 minus 1 yung ating. Kung third term yung gamitin mo dito, kasi meron tayong value dyan, natural, 19 minus 3 dito, ikaw bahala, you will come up to the same answer. So, what is the 19th term? We have this first term is equal to 17. R is 3 raised to 18. Ang laki ng numerong yan, pre! Okay, billion, no? 6,586,148,313. Yun yung magiging bank account mo pag mag-engineer ka na, may-ari ka ng malaking construction firm dito sa Pilipinas. Extend ka sa labas ng ating bansa. Good luck to you. Kaya mo yan, bebe! Ayos. Magtanong ka siguro, sir, pwede ba yan sa tawag dito? Yung tulad ng ginawa natin sa calculator, doon sa ano yan? Arithmetic progression? Natural, why not? Coconut. Pwedeng pwede, bebe. Pwedeng pwede. Bakit hindi? Ay, importante, alam natin ha, uulitin ko ha, importante alam natin yung math behind sa ating pag-calculate. Kasi magdi-decide ka, class, kung anong uri ng progression, anong uri ng function ng calculator ang gagamitin mo para ma-input mo, magamit mo ng tama na mag-represent talaga sa inyong mga numbers. Okay, ipakita ko sa inyo. Tingnan natin ha. Kita ko sa inyo yung aking calcu feed. Ito yan. Yan, nandyan yung ating calcu. Puntahan ko sa aking end yung ating calcu. Sana yung calcu, magpakita ka. Ito yan. Now, tingnan nyo, class. Punta ako sa menu. Tapos, stat mode tayo, no? Sa stat mode kasi marami yan eh. Meron tayong linear, meron tayong quadratic, meron tayong a plus b, tapos logarithm of x, di ba? Naka-ln of x tayo. Tapos ano pa? Kung mag-downward arrow tayo, pindutin natin to, lalabas pa yung iba. Meron tayong exponential, meron tayong another exponents, pero dito lang yung ang base natin ay specific na number e. Dito naman, any number to, b. Meron tayong a raised to x, ito ay exponent lang to, no? Ano tawag dito? Power lang to na formula. We have this x raised to b. Okay? Kahit anong power, kasi yung quadratic kasi natin hanggang second degree lang to eh. Ito, pwede to third degree, pwede fourth degree, pero wala siyang kasamahang iba. Dadaan to sa origin eh. Dadaan sa origin. When x is 0, y is 0. Di ba? Yun yung naka-unique niyan. Meron tayong reciprocal. Ayun yun. Reciprocal na function. B over x, or tawagin mo yan na inverse na lang. Whatever is the name of that. Sa alin dito yung gagamitin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May pangwalo pa na one variable. Natural, one variable, walang relationship yung x and y eh. Hindi natin yan gagamitin. Dito equation kasi tayo. So, alin ang gagamitin natin? Sa palagay nyo. So, balik tayo, class. Intindihin natin yung ating equation kasi yun yung mag-dictate, hindi yung memorization na kapag arithmetic progression, ganituhin mo, mag-menu, stat ka, tapos number 2 kasi arithmetic yun, yung sabi ni sir, wag ganon. Dapat maintindihan mo ang mathematics behind sa inyong paggamit ng calcu kasi kung ikaw na class, ikaw lang mag-develop sa inyong method, mag-develop mo talaga with full confidence. Tama talaga to kasi yun yung equation eh, hindi talaga to kahit anong tingin ko, yun talaga equation eh. 100% sure ka talaga na tama ang ginawa. At 100% ka sure din na hindi mo pwedeng magamit ang calculator. Wala to sa function ng calculator. Pwede mo abandon na. Pwede mo ma-dismiss. Wala talaga yan. Pwede, mag-manual kapag solve kung wala talaga dun sa calculator. Check natin yung equation ha. So, bale, isulat ko lang, i-rewrite ko lang class yung ating equation. P. Dito pala ako sa PowerPoint. Ito yon. Ang ating AN ay equal to A1, magamit lang ako ng A1, R raised to N minus 1. Pareho lang yan kung AM. Makita mo dito, no? Tawag natin ulit dito ay the dependent variable.
Siya kasi ang tawag dito, sasalo kung ano man ang mangyari sa right side. Dependent siya sa mangyayari sa right side. Ang dependent variable sa mathematical modeling, madalas tinatawag natin siya na y. Ito ay first term, constant to for a particular na sequence. In this case, 17 ang value niyan. So tawagin na lang natin yan na constant A. Times, ang R naman natin dito ay constant din. Ang tawag kasi niyan ay common ratio, di ba? So tawagin lang natin yan na constant B. Ayos? Ang independent variable natin dito, dependent ang sabi ko dito kanina, no? Dependent yun, ha? Kung na-independent sabi ko, class, hindi ko na ma-recall. Dependent ito. Ito ay independent variable. Okay? Kung siya yung ang ating independent variable, bawasan ng 1, variable pa rin. Okay? Tawagin lang natin yan na x. Yan ang ating equation. That's why, with confidence, makapamili ka doon, class. Pwede ka mag-shopping doon ng mga equation. Ito ay power function. Ano to? Power function to or exponential function with base, any base of any base. Exponential to, class. Exponential function. Ang power function kasi ay x raised to something. May power siya. Tama ba ako? Anyway, wag tayong maging particular sa pangalan, class. Sana tama tong pinangalan ko ngayon. Exponential function. Nasa exponent yung ating x eh. Exponential function of any base. Okay? Kahit anong base yan. Kasi yung r natin dito, mag-iba-ibang numero eh. Ayos. Yan. So, ano mangyari dito? Equation natin. Maghanap tayo. Anong pwede? Ito hindi. Number 3 hindi. Ito hindi. Ito exponential eh. Punta tayo sa baba. Ito hindi. Kasi base ito. May specific na numero. Ito. Yes na yes. Ito mismo yon. Okay? Ito mismo gagamitin natin. Kuha niya na with confidence yun. Kasi hindi ito. Baligtad to eh. Ang base natin dito ay x. Ang power ay b. So, number 2 tayo. Boom. Tapos i-input natin. Kung mapansin mo na ang number 2, meron lang dalawang arbitrary constants. Kasi yung arbitrary constants, ulitin ko, sila yung mag-dictate kung ilan ang number of rows na gagawin mo sa inyong calculator. Yun yung number of rows na mag-dictate. Nakuha niya? So ito na yung mangyari sa ating tawag dito. Sa ating calculations. Saan ka na? Okay? Minsan na natabunan yun sa aking end dito, class. So, ito yan. Input natin. Meron tayong dalawang given actually. So, sapat na yan. Pwede mo pa sobrahan. Basta ang importante, huwag bawasan. So, ito yan. Ito ay first term. I-input natin. First term at saka third term. Yun yung given. Okay? Ang mga value, ang value ng first term, bumalik ako sa baba. Uy, huwag kang bumalik. Ang value ng first term ay 17. Okay? Ang value ng third term ay 153. Ayos? Yun. Tapos AC para labas ka sa table mode. Kukunin natin class yung 19 term. I-input natin 19. Diba? Option. Downward arrow. Diba? Paulit-ulit lang to. Regression. Tapos y hat. Number 5. Yun ang answer natin. Pangit dito sa display. Sa Calcio kasi nakaseparate to eh. Tatlong decimal place. Hundreds, thousand, million, 6 billion, 586 million, 148,313. Baby, that is the answer. Dali lang na. Ganun lang, mema lang. Oh. Chicken joy, baby. Ganun lang siya. Ayos, importantehan na gets mo. Ang importante talaga dito, hindi yung i-memorize mo na kapag geometric progression, a times b raised to x gamitin mo. Tapos kapag arithmetic progression, a plus bx. Ang importante, naintindihan mo bakit. Okay? Kasi yun yung, ulit-ulitin ko talaga yan, class. Bahala na maumay kayo yan. Mag-unenroll na lang kayo sa course na to. Umay na yung sinasabi ng matalino. Ulit-ulit na lang. Okay? So, proceed tayo sa next na problem. Lipat natin sa view na yan. Insert. Insert tayo, class.
insert 4 numbers between the roots of the equation, laser pointer, 32x squared minus 825x plus 2187 is equal to 0. So that they would make a geometric progression para makaporma daw sila ng geometric progression. Tapos, pinakalculate yung sum of all the terms. Ano yung sum ng lahat ng mga terms na nandoon. Okay. Dali lang ito na. Tingnan nyo. Ang una nating gawin, natural, kasi mag-insert tayo ng 4 na numero between sa mga roots nito. Ang una nating gawin, of course, kukunin natin yung mga roots nito, class. O sa pagkuha ng mga roots niya, anong pwedeng gawin? Pwede ka mag-manual, ikaw bahala, may malaki ka na. Natural, ako magkakalkyo. Ako ayaw kong gumamit ng brain cells para dyan. Magkakalkyo ako, class. Tingnan natin ha. Mag-menu A ako. Menu A. Anong nangyari doon? Menu, tapos actually yung A dito, no? Nandito yung equations. Ano yun? Ito yung xy is equal to 0. Yun yung A. Yung mga equations. Tapos pili ka ng polynomial. Second degree up to fourth degree actually tayo. So, second degree tayo. So, input ko class, 32. Tapos, negative 825. Negative 825. Tapos, 2187. 2187. Yun! Kuha natin yung roots. Una is 729 over 3 to. Pangalawa ay 3. So, yun yung mga roots natin. Tole, nakahanda na yan dito. Baby, 729 over 3 to. And 3. Nauna to, class. Sir, paano kung sa aking calculator nauna yung 3 paglabas tapos sumunod yung 729 over 3 to? Anong gagawin ko? It doesn't matter. Isum up lang naman natin yung mga terms. Kahit mauna yung 3 mo tapos mahuli yung ang last term mo ay 729.3 to, walang problema yun. Ang sum nun, class, pareho lang. Okay? Sa lahat ng mga terms. Okay? So, ito yan. Ito yung first term natin. Ito yung last term. Hindi, last term. Meron tayong last term dito. Between this first term and this last term, mag-insert tayo ng 4 pang mga numero. So, 1, 2, 3, 4. At ito yung last term. Okay? Between these two roots of the quadratic equation, mag-insert daw tayo ng 4 na mga numero. Kung gagawin daw natin to, ano mangyari? Magpurma sila ng geometric progression. GP ito, class. Okay? So, ilang terms meron tayo? Kasi yun yung isa-sum up natin. Ilang terms lahat? Meron tayong 6 na terms sa geometric progression. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang first term given, ang last term given, kunin natin yung R para makuha natin yung sum. Okay? Balik tayo sa ating formula. AN is equal to A sub M R is to N minus M. Yun yung ating formula. Substitute. Ang ating A sub N muna, ang ating A sub N ay 6 term. Di ba? Pang-6 to eh. Ang ating A sub M ay first term gamitin natin kasi yun yung meron tayo. Tapos R raised to natural 6 minus 1. Alam natin to, this is 3. Alam natin to, class, this is 729 over 3 to. R, we don't know, raised to 5. Okay? Solve for R. Makuha mo yan. R is equal to ito divided by nito tapos is cube root. Fifth root pala, fifth root. Huwag kayo gumamit ng mga shift solve class kapag ganito lang. Magkuha naman kayo. Tiyaga-tiyaga naman kayo pag cross multiply. Mas mabilis yun kasi maghintay ka sa calculus, mag-shift solve siya. Accurate pa yung cross multiply, 3 divided by this one, tapos, ganyan lang eh. Tingnan mo, ipakita ko lang para may kuwan lang tayo. Kita lang natin, ha? Tingnan nyo. Ano yan? Mag-mode 1 ako. We have this 3 divided by, yung ganun lang. Or 3. 729 kasi cross multiply lang yan. Over, di ba? Over 32. Wala, may lang yan. Basta, alam ko, class, marunong kayo mag-calculate. Pinakita ko lang para malaman nyo rin na marunong ako mag-calculate. Tapos, the fifth root tayo, the fifth root. So, fifth root of the answer. Yung sinagot natin kanina. Boom! 2/3. Yan yung R natin. So, ibalik ko na to sa full na view. Video feed. Yan. Yun yung ating R, baby. So, meron na tayo niyan. 2/3. Okay? With
Ano yan? With A1, the first term known, with R unknown, makuha natin yung sum. Ano yung formula ng sum? Equal to A sub 1, R raised to N minus 1 all over R minus 1. Sir, what if kung gagamit ako, sir, nung baligtad? Gusto ko to gamitin, sir, kasi wala lang. Trip ko. Uulitin ko, pareho lang yung formula. May iba na gawa pa nito ng rule na sulat ko lang ha. Sulat ko muna. A1, we have this 1 minus R raised to N all over 1 minus R. May iba nito na gumagawa pa ng rule na kapag ang inyong R ay greater than 1, ang kasi hindi dito pwede ang R 0 eh. Kasi kung 0 yung R, wala. Mag-multiply ka ng 0 times 0, puro 0 yung inyong entry. Ang inyong terms. Okay? Kapag ang R daw ay greater than 1, gamitin mo to na formula. Kapag ang R ay greater than 1. Kapag ang R ay less than 1, ito yung gagamitin. Or ang R ay decimal, or less than 1. Or less than 0 pala, less than 0. Less than, greater than 1 na sabi ko kanina. 0 yung ating boundary. Kung less than 0, ito yon. Kung greater than 0, ito yon. Okay? Awag niyan, guys. Kahit ano. Doesn't matter actually. Kung negative kasi yung R mo, makuha mo pa rin yung sagot. Pareho lang yung lalabas niyan. Okay? Ito. 0. How about, sir, kung pareho lang yata? Ang N mo ay fraction. May naisip ako. What if kung ang N mo ay 5 versus N ay 4, baligtarin. Yun lang pala, no? Kaya pala may gumagawa ng rule na yan. Hindi na kasi ako nagko-concern yan, guys. Kayo lang bahala mag-evaluate. Nakita ko lang. What if kung ang N mo ay 4, kumpara mo sa N, kung negative yung inyong R. Kaya pala. Okay, anyway, class, ito ginamit natin kasi positive yung ating R, 2/3. Okay? So, ang ating sum ay equal to what? The first term, meron tayo. The first term is 729 over 32. R is 2/3. Raised to number of terms natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, raised to 6. Minus 1. Okay? All over R minus 1. Solve natin yung sum. Yun yung sagot natin. 1995 over 32. Bebe. Tapos ang kaso. Sir, calcu. Yes, pwede yan. Pwede yan, calcu class. Okay? Anong problema? Ganito mga problems class, hindi na talaga ako nagsusolve ng ganito. Ang importante actually, makuha mo na yung roots, tapos naintindihan mo na 6 lahat, yun lang yung critical doon eh. Ito hindi na to guys. Ang critical dito, makuha mo yung mga roots, tapos malaman mo na 6 lahat ang mga terms sa ating geometric progression. Kasi may in-insert tayo na 4 na numero between these two numbers. Okay, ganun lang na. So ganito yung gagawin natin sa calcu. Una, ipakita ko yung calcu, of course. Tapos, ito yun. Tingnan natin ha. Magpunta ako sa menu uli, number 6 uli, tapos number 2. Okay? Si input ko class yung first term at saka yung sixth term. Yun yung importante. First term at saka sixth term, ma-define mo sila ng tama class. This is 729 all over 23. Yung value, no? Hindi 23, 32. May tayo niyan. 729 over 32. Ang sixth term naman ay 6. Yan. Ay, hindi 6. Bakit 6? 3. Ang sixth term ay 3. Yan. Easy. Sum up natin. Shift summation of alpha x option downward arrow number 4. Okay. 5. That is y hat. Comma. Mag-define tayo ng limits from first term hanggang sa sixth term. Boom! Kuha natin yung sagot na yan. Ano yan? 62. Kuha natin, i-fraction natin. Boom! 995 over 32. Ha? Kung i-decimal natin, ito lang yung pinipindot. 62.34375. Yan ang sagot. Bebe! Pareho lang na. Mema lang. Challenge. Ayos. Sunod na problem. Tingnan natin class ang sunod na problem. Punta tayo dito sa ating number 3.
The following three terms are in geometric progression. X, 2x plus 7, 10x minus 7. What is the sixth term? Meron tayong mga choices. That's why, no, hindi ko talaga, ako mismo class, gumagamit tayo ng mga ganong approach sa calculator. Pero pagdating sa review kasi, doon sa review innovations, hindi ko talaga pinupush masyado ang mga ganyan. Nandyan lang yan kapag posible. Pero nagpe-prepare ka ng board exam, tapos ilagay mo yung kinabukasan mo sa calcio, ilagay mo yung kinabukasan mo sa sarili mo, class. Kasi ikaw yung magsusolve. Ang calcio, tool mo lang yan. Magagamit mo siya ng tama kung naintindihan mo yung pinagagawa mo. Okay? Kasi kung i-twist na yung mga bagay-bagay tulad nito, wala na. Kapag nag-memorize ka lang na kapag geometric progression, gamitan mo ng A times B raised to X. Nga na, kapag ganitong problem, hindi na magawa. Iyak. Kuha. Importante talaga, class, na intindihan yung mga pinagagawa. Okay? The principle behind the calculations. Dito, wala kang ma-input eh. Walang given na numero eh. Or may given man, may variable na, paano ma-input yung X? Wala, no? Balik tayo sa basic na principle. Anong basic na principle, class? Ano ang common sa geometric progression? Ang common ay ratio. So, isulat natin. The third term divided by the second term. That is the common ratio. Of course, this is equal to the second term divided by the first term. Okay? Pwede mo actually yan diretsuhin agad. Yung second term squared is equal to the product of this one. Kasi ang tawag dito ay mean ng geometric progression. Okay? Kasi makita mo naman yan. Square nito, tapos product nito. Square nito, product nito. Okay? So, i-simplify natin. Cross-multiply natin, class. Cross-multiply natin yan. Cross-multiply dito. Solve for x. Or kung gusto mo, shift solve. Makuha mo na yung x. 7. Okay? 7 yung inyong first term. Ayos lang. So, kung meron ka ng value ng x, anong gagawin? Magiging, ang r natin ay 3. Isalpak natin tong 7 dito. 2 times 7 plus 7 divided by 7. So, makuha natin yung common ratio is equal to 3. Hinanap yung 6th term. Gamitan natin to. Meron kasi tayong first term na 7. Ba, ito yung first term eh. Tatlong terms lang yan. So, the 6th term is equal to the first term, r raised to 6 minus 1, 5. Substitute, ang first term natin ay 7, which is equal to x. Ang r natin ay 3 raised to 5. That is the answer, di ba? Letter C yung sagot. Wala. Hindi niyan kailangan ng calcu. At hindi na magawa sa calcu. No, hindi mo magawa directly. Calculate mo yan. Lugi ka sa preparation mo paggamit ng principle kung doon ka lang hanggang sa calcu ka lang. 3 real numbers are in geometric progression. If the sum of the numbers is 26 and the sum of their squares is 364, find their product. Okay, mga ganitong problem, class, wala na talaga. Importante talaga dito yung masinsinang pag-intindi sa principle. Di mo ma-input to sa calcu eh. Okay? Binigyan tayo, may sinabi dito na mayroon daw 3 real numbers. Nagporma daw sila ng geometric progression. Ang sum binigay, sum nilang 3 binigay. Okay? The sum of the numbers is 26. Ang sum ng kanilang mga squares binigay din, ano daw yung kanilang mga product. Okay? May kalaliman actually ang problem na to, pero kaya to, class. Madali lang to. Ha? So, tawagin natin ang mga numbers, no? X, Y, and Z. So, itong sequence na to, X first term, Y second term, Z third term, ito yung gagamitin natin na sequence nila, particular na arrangement, na nagporma sila ng GP. Okay? In geometric progression to. Wag na to i-rumble, ha? Ito na yon. Geometric progression to, class. Okay? Anong sabi? Ang sum nilang 3, ang X plus Y plus Z, ilan? 26 daw. Okay? Ano pang sabi? Ang sum ng kanilang mga squares. 'Di ba? Ang x squared plus y squared
plus z squared, 364 daw. Ayos? Yun yung sabi sa problem. Ano daw yung product nila? Anong hinanap? X times Y times Z. Yun yung product nila, class. Anong gagawin natin? Madali lang. Umpisahan natin dito, class. Itong quantity na to, yung quantity na yan, i-square mo. Boom! I-square. Ha? Natural, pag-expand natin ito, na-memorize nyo ang expansion nito. Memorize nyo ang expansion nito, class. Ang expansion nito, ganito lang. X squared plus Y squared plus Z squared. Okay? Natural, hindi pa ito tapos. Meron pa tong 2xy plus 2yz plus 2xz. Yun yung buo niyang expansion. Nagawa lang natin to memorize. Kung hindi memorize, class, pwede ka mag-binomial. Sir, hindi ko yan memorize. Memorize mo na. kung hindi ka memorize, class, nandun ka sa point na kakailanganin mo na para wala ka lang time pag-memorize kasi mag-exam na, ganituhin mo. Pero ngayon, nakita nyo na memorize nyo yan. Madali lang yan eh. Okay? Ganyanin mo, class, para binomial. So, meron kang i-expand na x squared. Di ba? Plus 2 times the first term times the last term. Okay? Tapos plus z squared. Tapos, expand mo to. So, magiging x squared plus y squared plus 2xy plus 2xy plus y squared plus 2x plus 2xz plus 2yz plus z squared. Yun yung buong expansion. I-rearrange mo ito na yun. Okay? Ganyan lang, no? Gamitan lang binomial, class, kapag nakalimutan ang expansion na yan. So, alam natin itong quantity na to. Kung isulat natin yan, class, no? Laser pointer ako. Itong quantity na to, x plus y plus z, alam natin na 26. Diba? Tapos naka-raise to 2. Itong x squared plus y squared plus z squared, alam natin na 364 yan. Ibig sabihin, ito yung matira. I-factor natin yung 2. Okay? Ang matira, class, ay xy plus yz plus xz. Yun yung matira. Okay? So, isolve natin, class, yung xy plus yz plus xz. I-solve natin yan. Anong value niyan? 26 squared minus, i-transpose na, no? Minus 364. Ang difference na yon i-divide ng to. Okay? Ito yung sagot niya. 156 to, class, na xy plus yz plus xz. Meron na tayong value niyan. Ano? Sunod. Actually, no, ang na-process pa lang natin dito, ang sinabi pa lang sa problem tungkol sa kanilang sum at sa kanilang sum ng kanilang squares. Yun pa lang ang na-process natin. Hindi pa natin na inject doon sa ating solution. Hindi pa natin, class, na implement doon sa ating solution na geometric progression ang tatlong yan. Walang condition tayo na ipinasok dyan eh, tungkol sa geometric progression. Ang ipinasok lang natin dyan ito at saka ito. Paano natin i-inject itong geometric progression doon sa ating solution para ma-implement talaga siya as geometric progression kasi yun yung sabi. Anong gagawin? Simple lang. Merong common ratio. Paano makuha yung second term? Mag-multiply ka ng r to the first term. Baliglas ang ating x plus y plus z. Ganito pala siya in terms of x and r. Express natin to in terms of x and r lang sila lahat. So ito yung first term. Ano yung value ng second term? Mag-multiply ka ng r to the first term. So mag-multiply ka ng r sa x, magiging ang value ng y ay actually x times r. Ano ang value ng z? Anong value? Ang value ng z ay mag-multiply ka nito ng r. Ito yung y natin, di ba? Mag-multiply ka ng r sa y. Ito yung y, xr. Magiging xr squared. Yan ang ating na-implement na natin na geometric progression ang xyz na yan. Okay? Ma-factor natin yung x. We have this 1 plus r squared yung matira sa loob. Okay? Ang sunod, ito rin, class. Gawin din natin dito. Dito pala, ang xy. Na-excited na. Ang xy plus yz plus xz. Kasi meron tayong value niyan. So, this is equal to x times y. In terms of r, ano yan?
Ang y natin ay xr. Okay? Plus y. Ibig sabihin, xr. Plus times z. Ito yung z natin. xr squared. Plus x. Dito tayo. Plus x. Okay? Times z. Ang z natin ay xr squared ulit. Okay? Factor the x squared. Factor the r. Factor the x squared times r. Ang matira dito class ay what? Nailabas natin lahat yan. 1 na lang ang matira dyan. Ang matira dito, tinanggal natin yung x squared at saka yung r. Ang matira ay r squared na lang. Dito, tinanggal natin yung x squared at saka isang r. Ang matira ay r na lang. Okay? Anong sunod? Anong sunod dito? Madali lang. Ito, paliparin natin yan doon sa kabilang side. Divided by nito. Nakuha nyo? Ito divided by nito is equal to what? Ito class ay ito yon. Diba? Itong quantity na to mismo. Take note na itong quantity na to, ito yon. Ito yon. Diba? Galing yan dito eh. 156 yung numerator. Ang denominator ay what? Itong denominator natin, ito yon. Ito na quantity, ito yon. Okay? Over 26. Cancel yung 1 plus r squared. Okay? Cancel to class. 1 plus r, palitan ko ng pula para sikat. Cancel ang 1 plus r squared. Cancel ito, 1 plus r squared. Ano pang makancel? Cancel yung isang x. Okay? Cancel yung x. Ibahin ko lang yung direction para ganyanin lang. Yan. Cancel yung isang x. Ang matira pala ay xr na lang. Sa ating geometric progression, ano to na numero? Y. Siya si y, si xr. Y ang nakuha natin. Okay, this is equal to 6 yung value ng y. Pero hindi y ang kailangan natin. Ang product ang kailangan natin, class. Ano yung value ng x, y, z? Okay? What is x? Ito yung x lang. What is the value ng y? Ito yung y, xr. Anong value ng z? Ito yung z, xr squared. Okay? I-multiply x times x times x, x cubed. I-multiply r times r squared, r cubed. Okay? Pwede natin to ma-represent na naka xr raised to 3. Alam natin yung value ng xr. 6 daw. Ito yon, 6 raised to 3. And this is the answer. Bye-bye. Dali lang na. Yan, kuha mo yung sagot, class. Close ating solution. Last na problem. Tingnan natin. Last tayo na problem. Check ko lang kung saan na naka-feed, okay? Balik nga ako doon kung anong kalagayan. Wala namang natabunan. Nag-expect ko baka may natabunan tayo. Walang natabunan sa aking video. Ito. Last na problem na. If 4, 2, 5, and 18 are added respectively to the first four terms of an arithmetic progression, the resulting series is a geometric progression, or the resulting sequence ay geometric progression. What is the common difference of the arithmetic progression, yung original na inadan nito? Ano ang common difference? Ano ang value ng d? Yun yung hinanap. Okay? Take note, class, na hindi dito dinefine ang arithmetic progression. Hindi rin dinefine ang geometric progression. Ang dinefine lang dito na ang arithmetic progression, kung ang first term dagdagan mo ng 4, ang second term dagdagan mo ng 2, ang third term dagdagan mo ng 5, ang fourth term dagdagan mo ng 18, yung nangyari sa inyong arithmetic progression, magiging geometric na sila. Okay? So, i-define na natin ngayon yung ating arithmetic. Tawagin natin ang ating first term na a sub 1. Ano yung ating second term? Para makuha natin yung second term, dagdagan mo ng common difference ang first term. Bali, ang mangyari dyan, magiging a1 plus d. Okay? Ano yung value ng third term? Para makuha natin yung third term ng ating arithmetic progression, dagdagan mo ng d itong second term. Ganun lang. So, ang second term natin ay a1 plus 2d. Kanya? Para makuha mo, class, yung
fourth term, dagdagan mo itong third term ng another D. So, magiging A1 plus 3D. In that way, na-define natin itong apat ng numerong to, the first four terms. Arithmetic progression yan. Na-define natin yan precisely as arithmetic progression. Walang duda yan, class. Kasi any number after the first, para sa arithmetic, ha? Any number after the first is obtained by adding D, the common difference, to the one immediately preceding that number. Okay? Ito na yon. Na-define natin yan precisely. Now, anong sabi sa problem? Kung itong first term daw, dagdagan mo ng 4. Itong second term, dagdagan mo ng 2. Kuha nyo, ito na yun, no? The second term, dinagdagan ng 2. Itong third term, dagdagan mo ng 5. Itong fourth term, dagdagan mo ng 18. Anong result? Magporma na daw yan ng geometric progression. Okay? Ang tanong, ano ang value ng D? Kuha? So, dito tayo mag-manipulate, class. Kasi dito, na-define na natin yung geometric progression according to D. So, wag na tayo mag-subtract dyan. Dito tayo. Kasi hindi pa natin to na-define sa ating equation. Sa ating calculations. Okay? Ang gagawin natin, i-push natin, class, yung principle na meron tong common ratio. So, ang gagawin natin, class, i-ratio natin to from this geometric progression. The second term divided by the first term, okay, is equal to the third term, third term divided by the second term. Kuha? Cross multiply. Okay? Cross multiply. Yun yung resulting. Expand. Huwag matakot expansion ng ganyan, class. Paano to expand? Pareho lang kanina, di ba? Kanina, class, ay x plus y plus z, magiging x squared plus y squared plus z squared plus 2xy plus 2xz plus 2yz plus 2xz. Ganun lang. So, ang gagawin natin ay a squared plus d squared plus 2 squared. Sunod, 2 times x times y, 2 times a1 times d. Sunod, 2 times d times 2, magiging 4d. Anong kwanto? 2 times ito times nito. 2 times a1 times 2. Ito yan. Tapos 2 times 2 times d. 4d. Okay? Narambo lang. Ito, expand. a1 times a1. a1 is squared. Ito, class. a1 times 2d. 2a1d. a1 times 5. Okay? Ito, 4 times a1. Ito, 4 times 2d. 8d. Ito, 4 times 5. 20. Combine similar terms. Cancel yung a1 squared. Silang dalawa lang na. Okay? Cancel na yan. Ano pang makancel? Cancel itong 2a1d. Cancel to. Ito at saka ito. Cancel, class. Ano pang pwede makancel? Cancel itong 4a1. Cancel din yan. Ano pang pwede? Mukhang wala na. Isulat natin to. D squared. Ito. 4d, 8d. I-combine. Meron pa ba dito? 5a1. Ito. Wala to na. Ito, 4D muna. Ito muna, class. Ito muna, unahin natin. 4D, 8D. Ito, i-transpose to the left, magiging negative. So, 4 minus 8, negative 4D. Sunod. Ito, i-transpose to the left, minus 5A1. Ito, 20. Ito, i-transpose to the right, maging minus 4. So, 20 minus 4, 16. Let us call that equation number 1. Okay? Dito, hanggang dito pa lang tayo. Diba? Itong first term, second term, third term, nagawa natin ng relationship according to the common ratio. Gawin din natin yan sa second term, third term, at saka fourth term para ma-involve to. Tingnan nyo, ha? The third term divided by the second term. Common ratio yan. Ano pa? The fourth term divided by the third term. Common ratio din yan. Okay? Cross multiply. Diretso ko na lang pag-expand para hindi na tayo para magkasya tayo dito. A1 times, kasi kwanto x plus y plus z raised to 2. X plus y plus z, di ba? Cross multiply. Magiging a1 squared plus 4d squared plus 25. Plus what? 2 times a1 times 2d. Magiging 4a1d.
Tapos 2 times 2D times 5. I don't know anong nauna. 2 times, sabi natin 2 times 2D times 5. Tama, hindi. 2 times 5 times 2D. Ito yon 20D. Ang last ay 2 times 2D times 5. That is 10, 2 times A1 times 5. Nagkagulo-gulo. Basta yun lang yung expansion ginawa natin. Okay? Kuha lang pagka ang sequence ko. X plus Y plus Z, ito lang yung ginawa natin. Resto to, ulitin ko class. Ay X squared plus Y squared plus Z squared. Sulat lang natin para sikat. Plus 2XY. Ang nangyari kasi dito no, ay nauna ko pagsulat yung 2YZ. Yun ba? Yung 2YZ, 10D, 20D. Tama? Plus 2XZ. Yun yung ginawa natin. Okay? 10A. Okay na. Sunod. Ito, i-cross multiply dito. Laser pointer ako. Ito times nito. A1 squared. Ito times nito. 3A1D. Anong sunod dito? Saan to banda? 3A1D, tapos meron pa kasi tayo dito. D times A1. That's why 4A1D yan. Naka-group na to. Para maiksi, magkasya sa screen tayo. Kunti na lang kasi yung dito, space natin. Ano pa? May 3A1D, tapos mayroon kang A1D, nakakombine a total of 4A1D. Ito times nito, 18A1. Tapos meron pa tayo ditong 2A1, so a total of 20A1. Okay? I think kita pa ako sa screen yata. Kita pa to sa screen. Sunod. Ay 3D squared. 24D. Okay? Basta ang importante, ang ginawa natin dyan, minultiply mo to at saka ito. Okay? I-check nyo na lang kung paano pagkasunod-sunod yan. I think ang sunod nito ay 3D. Tingnan natin ha. 3D squared. Ito yan. 3D squared. Kasi yung D at saka A1 tapos na. Tapos 18D. Tapos 18D. Saan pa yung 2 times 3 is 6. So 18 plus 6 is 24. Tama? 24. Meron kang 6D. Meron kang 18D. So a total of 24D. Tama na. Tapos meron kang 2 times 18, 36. Yan yung last natin. Okay? Combine similar terms. Cancel ito. Cancel na yan. Cancel yung saan pa? 4A1D. 4A1D. Cancel to class. Cancel yung dalawa. Ano pa? Cancel yung 4D squared. 4D squared. Wala. Hindi makancel. Lahat. 20D, 24D. Hindi makancel. So ito na lang. I-combine natin to. 4D at saka 4D squared minus 3D squared. D squared. Ano pa? Dito 20D minus 24D. Negative 4D. Ano pa? 10 minus 20. So magiging negative 10A1. Itanggalin ko lang muna yung aking video. Yan. Boom. Para kita lahat. Susunod. Ano pa? Is equal to 36 minus 25. Ito yun, 11. Okay? Ano sunod? I-subtract natin. Tawagin natin to na equation number 2. I-subtract natin, last tingnan nyo. Equation number 1 minus equation number 2 para ma-cancel yung mga bagay-bagay dyan. Ang matira si A na lang, nakita nyo? Napansin nyo kasi itong D squared pareho dito. Itong negative 4D, pareho dito. Ang magkaiba lang dito sa A. That's why makancel itong D squared at saka 4D kapag isubtract natin, ang matira si A na lang. So, ang matira dito, negative 5A minus negative 10A. So, magiging 10 minus negative 5 plus 10. So, ang matira ay 5A is equal to 16 minus 11 is equal to 5. Ang A natin ay 1. With A known, makuha na natin yung value ng D kahit sa ang equation dito or dito. Ikaw lang bahala. Dito ako sa equation number 1 para sikat. D squared minus 4D. Meron tayong 5 na lang to, no? Kasi negative 1 dito ang A. So 5 to, i-transpose to class. Okay? Negative 5 minus 16 magiging negative 21 is equal to 0. Meron tayong quadratic equation. Solve for D. That is the answer. 7 and negative 3. Ayos? Yun yung sagot natin. Ayos lang.
Depende sa nature na no sa kung may additional pa na information diyan, pwede ka gumamit ng 7, pwede ka gumamit ng 3 lang, or pwede ka gumamit ng both. Either actually yan. Ha? Sana aabang-abang kayo ulit. Kasi sinasadya ko to no para hindi yung facing natin dito, mapansin nyo siguro na, sir, after ko manood ng video, mga ilang oras pa bago ako makapanood ng sunod na video ulit. Sinadya ko yan para may break naman kayo. I think after 30 minutes pa mag-open sa inyo, maging available sa inyo ang sunod na link. Yung iba, yung may mga exams after 8 hours yan. Ang iba after 6 hours. Depende sa nandyan. Okay? Depende lang sa nandyan. Depende sa pag-set up ko yan. Tingnan ko lang yung bigat ng mga topics. Kapag mabigat talaga, binibigyan ko kayo ng sapat na pahinga para mag-absorb mo na, papasok muna yung mga bagay-bagay dyan bago tayo mag-proceed sa susunod. Okay? Ma-process muna, class. Pwede nyo ulitin yung mga problems na nandyan, tapos after sa meron tayong sunod, no, yung other forms of progressions or sequence, class, na mga basic lang ha, wag tayong mga advanced sequence na baka mag-expect kayo ng mga power series. Hindi tayo aabot doon. Yung mga basic lang na sequence dito sa algebra. Saka tayo mag-another quiz ulit. Okay? Mag-another quiz ulit. Dito wala nang lock. Okay? Yung una kasi may lock doon para may interaction. Dito hindi na ilalock, class. Pag mag-participate kayo, hindi ko i-check, class, para mag-open ang sunod. Be man enough to converse with us para may mga interaction tayo dito. Yun yung purpose natin dito, ay may interaction tayo lahat ng mga students, at saka yung with me as your instructor, tapos kayo mga students mag-interact kayo, at saka ako din makipag-interact sa inyo. Yung purpose natin dito na nag-put up tayo, kasi pwede ko naman to i-go in public eh. Pinili ko lang ng ganito, class, para mas preferred ko yung mga seryoso talaga na 1,000 na viewers versus 10 na seryoso. Mas preferred ko yung 10 na seryoso, class. Kahit mag-isa ka lang dito, tatapusin natin to. Okay? Kahit mag-isa ka lang, tapos talaga to hanggang sa dulo to, class. Okay? May alam ko kasi permanent to eh. Kapag nandito na to, permanent to, class. Ang sunod-sunod nito, nandun na, permanent yan. Okay? That's why, hanggang sa dulo to, kahit sa span na, wag naman sana, span na 20 years, isa lang ang mapunta sa dulo, it doesn't matter, basta ang importante, interesado talaga siya sa contents. Yun ang gusto ko. Okay? Kuha naman yan kasi marami nang nauna dito eh. Marami nang nag-advance na, lalapit na actually dito sa video na to. Yung last ko na pag-upload nito, may mga nag-aabang na. Okay? God bless ulit sa inyong lahat. Bye-bye. Alright. I-stop ko na ang recording, baby. Tada!